Okay, so agree ako dito kay Banat Bay. On the rarest occasion, nag-a-agree ako sa kanya. Pakinggan natin to. Si Duterte, anong ginawa niya? Ginawang holiday yung Idil Fitir. Bakit? Muslim country ba tayo? Catholic country to, Christian country tong lugar na to. Diyan palang sabit na po Oo, siya. mali We siya are dyan. not a Christian country. Ulitin ko Correct. ha. We Tama. are not a Christian country. We are a country with many Christians. Correct. Pero hindi tayo matatawag ng Christian country. Why? Because there is a separation between the state and the religion. Exactly. Ibig sabihin, walang controlling religion dito sa ating bansa. Dapat may lahat ang state should be neutral pagdating sa religion. You are free to believe what you want to believe. Nasa Bill of Rights natin yan, di ba? Freedom of belief. Kung naniniwala ka kay Allah, kung naniniwala ka kay Jesus Christ, that is up to you. Kung ano yung paniniwala mo, yun yung tama para sa'yo. Kasi that is guaranteed by the Constitution. Now, are we a Muslim country or a Christian country? We are neither. We are a country that is open for a lot of beliefs. But the state shall not intervene with any kind of religion. Ngayon, itong sinasabi kasi ni Doc Ron, parang bakit daw binigyan ng araw ang ang mga Muslim? Anong pakialam mo? Ang Katoliko din naman binigyan din ng araw 'yan ng mga ng ating gobyerno. So para fair lang din kasi we treat everyone equally. Ano ba yan? Tuloy. May separation sa ating batas Yes, sa correct. state and the religion. Tama yan, We tama yung cannot sinasabi niya. apply the law of the religion sa law ng state. Oo, exactly. Kasi nga kung ano yung batas na meron ang religion nila or kung yung paniniwala nila, yung dogma nila na tinatawag, hindi yun pwedeng i-adapt ng state. Halimbawa, kung ang Muslim naniniwala sila na bawal kang kumain nito, ang Kristiyano nagse-celebrate ng Pasko, hindi yun pwedeng i-adapt ng ating bansa as policies nila. Pero they can celebrate with them, 'di ba? So ang bansa natin nire-recognize nila yung celebration ng Pasko and yung celebration din ng Eid and Ramadan din as well, 'di ba? So parang parehas yata yung Ramadan or Eid, nakalimutan ko na kasi galing din ako ng Saudi nung araw eh. Eid Mubarak, 'di ba? Parang Happy Eid Mubarak, 'di ba? Yung isa naman Merry Christmas, 'di ba? Parang ganun yata. I-correct niyo na lang ako diyan mga kapatid nating Muslim ha. Mahina na yung memorization ko dyan sa ganyan. There is a separation between them. Nagkataon lang that we are a country majority Catholic. But Correct. we cannot say hindi bigyan halaga ang mga ibang relihiyon. Tama yun talaga. Tama talaga yun. As in 100% correct yun. Yan yung problema kasi kay Doc Ron eh. Minsan kasi banat lang siya ng banat. Ang problema kasi sa kanya, nakakuha siya ng audience na lahat ng sasabihin niya, aagrihan siya, hindi siya kukontrahin. Nakagawa siya ng echo chamber ng siguro mga mahilig, sa mga taong mahilig sa real talk, yung pag minura ka na, pag tinawag ka na ng triple B, pag inulti ka na, okay na. And kasalanan din ng mga ibang influencers yan kasi pinamihasa nila eh. 'Di ba? Miski yung alam ko miski yung mga sikat na influencer, yung Doc, ultihin mo ako. Ano ka ba? Alam mo nang mali, inaano mo pa. Ay lalo sa ganitong mga bagay. Mali naman talaga siya dyan. And he owes the Muslim people an apology. If si Pura Luca Vega is being pressured to apologize dun sa ginawa niya, lalo naman to. Ito talaga literal na mali. Kasi kino-question niya yung policy ng gobyerno of recognizing yung yung holiday ng Muslim. Kasi may recognize din naman ang holiday ng meron nga tayong recognize nga ng bansa natin yung Pasko eh. Bakit sa Muslim hindi pwede? Ano yun? Unfair yun. Okay. Tuloy natin. Kalokohan ho yun. That's discrimination. Correct. Kaya Kaya siya siguro natanggal sa Facebook, itong si Doc Ron. Kasi wala na siya sa Facebook eh. Gumawa siya ng bagong account niya. Ganun talaga. Kailangan talaga maging ano ka dyan. Kailangan maging careful ka. Especially if you're talking about religion. Tapos meron pang mga kasi hindi siya nasasaway eh. Kasi nga pinamihasaan nyo kasi. Yun yung problema sa kanya. Ngayon, mamaya siguro babanatan ulit ako niyan kasi hindi ko napapansinin eh. Kasi bakit? Wala, hindi naman nag-ask ako dyan kasi kay Doc Ron. Kasi nag-comment siya kasi doon sa isang allegedly
na eto daw ako, diniagnose niya ako. Eh, putya, di mo pa nga ako nakikita eh. Bakit mo ako i-diagnose? Eh, nandito naman ako as a person. Pupunta ako sa iyo para makapag-usap tayo. Pero wala na, that ship has sailed already. Good luck na lang sa career niya. Of course, hindi naman ako galit kay Doc Ron eh. Pero ang akin lang talaga sa mga ganitong bagay, be more sensitive, 'di ba? Nagigets ko yung yung male rights na tinatawag kasi may mga disenfranchised young men naman niya. And most ng nakikinig sa kanya is nandun, yung mga disenfranchised young men. But in this context, mali talaga siya dyan. Very wrong. Tuloy. Banatan niya dito si Pangulong Duterte dahil daw ginawang holiday. Ewan ko siguro noon pa ito. Pero kasi Hindi, ngayon lang yan. Kaya nga naalis yung Facebook niya si Doc Ron eh. Kaya because of this, malamang sa malamang. Kasi nga, you cannot, hindi mo pwede kasing sabihan ng ganyan ng mga religious beliefs. Even Facebook recognizes yung mga ganyan. Tuloy. nagtitrending ito eh. Kaya gusto kong punahin lang. Sa mga Tama. kapatid nating Muslim, hindi po ganitong sentimento ng mga tunay na Kristiyano. Correct. Hindi naman, alam mo, pinaka the best talaga na nakita kong Muslim, yung tao na namigay ng tubig sa Semana Santa. Ang sabi niya ganun, bakit, parang Muslim kayo sir, bakit namimigay kayo? Eh, yun yung paniniwala nila eh. Ibig sabihin, we can coexist. We can coexist by respecting each other's beliefs. Ganun eh. Ikaw naniniwala ka ng Pasko ka, may Pasko, ako naniniwala ako na wala. Ikaw naniniwala ka na may ng Eid Mubarak, ako ang sinasabi ko lang Merry Christmas. Walang problema, mag-coexist tayo. Batiin mo ako kung may mga Muslim na nakiki-Merry Christmas. Actually, masaya nga yung iba eh kasi karamihan sa mga Muslim mga negosyante. 'Di ba? Kita sila diyan. Di everybody happy, 'di ba? Ang hindi ko lang talaga nagugustuhan pag si Rapido pag Pasko. Specific kay Rapido kasi yung ibang INC wala namang pakialam eh. Parang okay nga yun Pasko eh. May Christmas party yung mga tropa kong Kristiyano eh. Oh, hindi palakpakan. Ben, nasasamid ako. Patayin na natin. No, hindi ganito mag-isip. Ito, Correct. iba lang talaga tong ginagalawang mundo nito. Hindi ko alam kung saan. Hindi kasi mas namihasa nga siya kasi. I mean, may mga topic kasi na hindi mo na kailangan pag-komentary ng malubha. Alam naman namin na si Doc Ron kasi ang style niya is very leafy, very iDubbbz. Yung mga, nung 2009, ganyan talaga yung meta nila. Na kung ano-ano na lang yung mga sinasabi. Eh, ngayon kasi, iba na yung landscape ng social media ngayon. Namumulis na talaga sila ng mga page, namumulis na sila ng mga tao, na pagka nadali ka ng ganyan. Hindi naman mali si Banat Bay na i-call out niya si Doc Ron. Kasi mali naman talaga. Mundo to gumalaw kung bakit ganito kabitin tong tao na to. Huwag kayong magtapang-tapangan dito. Hindi nyo lugar to. Pilipinas to. Christian country to. Kung gusto Mali. May doon pa lang mali. Sa buong Mindanao, 1/3 na agad ng population. Karamihan doon, mga Muslim eh. Diyari. Mali ka na naman doon, di ba? I mean, let's say 70% lahat ng Katoliko, which I don't think it is. Siguro it's close to 65. Pero marami pa rin mga Muslim. Kahit may 1 milyong Muslim dito, and I would believe that there is 1 million Muslim, ay hindi mo pa rin masasabi na Christian country to totally. Yeah, we believe in Pero pero why is it that kailangan natin magkaroon ng division? Lalong-lalo sa mga ganitong bagay. Sabi ko nga sa inyo, one thing that you should not debate about is religion. Bakit? Kasi wala kang pupuntahan eh. Yung paniwala mo, ilalaban mo sa paniwala ng ibang tao. Kaya nga siya tinawag na belief eh. Hindi siya tinawag na facts, di ba? Sa facts kasi alam mo yung may definite answer ka, pero sa belief wala. Kasi kung ano yung paniniwala mo, kung ano yung sa tingin mong tama, yun yung tama. Ikaw ang bahala. Subjective siya, hindi siya objective. And ang ating constitution actually affords freedom of belief, 'di ba? Kung maniniwala ka na si Muhammad ang the greatest prophet, okay lang. Eh, yung kabila naniniwala kay Jesus Christ, okay lang, walang problema. Nakalimutan ko yung sasabihin sa pag sinabi mo kasing Muhammad, may sasabihin ka, praise be yata yung sinasabi. Pasensya na sa mga Muslim. Miski ako alam ko yung sensibility kasi na-appreciate ko yung kultura nila. Kung hihiramin ko man, i-appreciate ko din yung mga bagay na
nararapat lang. Pag sinabi mo yung pangalan ni Muhammad, dapat sasabihin mo, parang praise be, God bless, parang something like this. Nakalimutan ko, pagpasensyahan nyo na. Please, i-correct nyo ako dyan sa comment section. ng Muslim So, wag daw kayo magtapang-tapangan mga Muslim. Okay? Wag daw po kayo magtapang-tapangan dahil Christian country daw ito. Hindi po. Wag po kayong hindi po ito Christian country. Tayo po ay republic. We are a republic of the Philippines. It's Yan, tama. Sa wakas, may bagay na tayong pinag-agreean, Banat Pai. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today, mga lod.